Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang balitang dapat niyong abangan. 6 na kilo ng marijuana nasabat ng otoridad sa bypass operation sa Giginto, Bulacan. Top 8 regional most wanted person na may kasong statutory rape at sexual assault arestado sa Ormoc City. At isang negosyante arestado sa ikinasang bypass operation ng Coronadal PNP sa Barangay Santa Cruz, Coronadal South, Cotabato. Narito ang balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Bilang bahagi ng pinakaigting na ugnayan ng pulisya at komunidad, isang matagumpay na community outreach program ang isinagawa ng Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO, District Mobile Force Battalion ng MPD at RPCADO NCR sa Smoky Mountain ng Tondo, Manila. Police Corporal Abigail Rojas sa report. Isang makabuluhang community outreach activity ang isinagawa ng pinagsamang puwersa ng Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO, District Mobile Force Battalion ng Manila Police District at Regional Police Community Affairs and Development Unit ng NCR sa Smoky Mountain, Tondo, Manila ngayong ika-12 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ang naturang aktibidad ni Police Captain Jamel Rinandang ng ARCAD kasama ang iba pang kapulisan na layuning maabot at mapagsilbihan ang mga residente sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyong pangkomunidad. Maraming salamat sa residente ng Barangay 128, Tondo, Manila. Sana po ang munting naming handog ay nakatulong po naman sa pag-araw ng pamumuhay. Muli, maraming salamat. Kabilang sa mga isinagawang serbisyo ang libreng medical check-up gaya ng blood pressure at sugar testing upang masubaybayan ang kalusugan ng mga residente lalo na ang mga nakakatanda. Nagkaroon din ng lecture tungkol sa anti-bullying na nagbigay kaalaman sa mga kabataan kung paano maiwasan at maisusumbong ang anumang uri ng pang-aapi sa paaralan o komunidad. Bukod dito, isinagawa rin ang training sa kahandaan sa panahon ng lindol kung saan itinuro ang mga tamang hakbang upang mapanatiling ligtas ang bawat pamilya sa oras ng sakuna. Bilang bahagi rin ng programa, namahagi ang kapulisan ng libreng pagkain sa mga residente, isang simpleng paraan upang ipadama ang malasakit at presensya ng PNP sa kanilang komunidad.
Lubos ang pasasalamat ng mga magulang at kabataan sa Smoky Mountain sa tulong at malasakit na hatid ng kapulisan. Ayon sa kanila, malaking bagay ang ganitong mga aktibidad na hindi lamang nag-aabot ng serbisyo, kundi nagpapalakas din ng tiwala ng mamamayan sa PNP. Maraming salamat po sa lahat ng kapulisan na piniling pumunta dito sa Smoky Mountain at nagbigay ng tulong sa pag-check ng BP at saka po sa libreng sugar test. Sana po patuloy niyo pong tulungan ang mga kabataan dito dahil naging masaya po sila at ang mga nanay din po. Pati na din po yung kasing edad ko ng mga kabataan, mga binatilyo. Sana po patuloy po kayong pumunta dito at saka God bless po. Isang patunay na ang PNP ay hindi lamang sandigan sa seguridad, kundi katuwang din sa pagpapaunlad at pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Mula dito sa Smoky Mountain, Tondo, Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Abigail Rojas. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rojas. Walang kawala sa kamay ng batas ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng 6 na kilo ng marijuana sa sinagawang bypass operation sa Giginto, Bulacan. Patrolwoman Mildred Tawagon sa detalye. Ang naaresto sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Giginto Municipal Police Station sa Barangay Malis, Giginto, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Leonard Lim, hepe ng Giginto Municipal Police Station, ang sospek na si alias Botong, 29 anyos, binata, negosyante at residente ng naturang barangay. Batay sa ulat, nagsagawa ng bypass operation ang mga operatiba ng Giginto MPS laban sa nasabing sospek matapos makatanggap ng impormasyong hinggil sa umano'y pagbebenta nito ng iligal na droga. Sa operasyon, nasamsam mula sa sospek ang tinatayang 6,020 gramo ng pinaniniwalaang tuyong dahon ng marijuana na may tinatayang standard drug price na 601,000 pesos. Agad na inaresto ng mga otoridad ang sospek at dinala sa Giginto Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang nakumpiskang marijuana ay ito-turn over din sa nasabing himpilan para sa kaukulang verifikasyon at eksaminasyon. Muling ipinamalas ng matagumpay na operasyong ito ang patuloy na dedikasyon ng Bulacan PNP sa kanilang walang humpay na kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga. Ang mga pinaigting na hakbang ng kapulisan ay patunay ng kanilang determinasyon na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ng Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Naaresto sa bisa ng warrant of arrest ng Batangas Component City Police Station ang number 3 Regional Most Wanted Person ng Calabarzon na may kasong murder. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman JV Pamoso. Bahagi ng paghahanda sa nakatakdang rally sa Liwasang Bonifacio, Maynila ngayong araw, isinagawa ng Police Regional Office 4A ang accounting ng mga tauhan ng Reactionary Standby Support Force sa PRO 4A Covered Court, Camp Brigadier General Vicente Pilim, Calamba City, Laguna. Tinatayang 10,000 katao ang kalahok upang mapayapang gamitin ang kanilang konstitusyonal na karapatan sa malayang pamamahayag at pagtitipon. Layunin ng gawain ito na ipakita ang pangako ng PRO Calabarzon sa pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, Regional Director, na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, tiyakin ang kaligtasan ng publiko at igalang ang karapatan ng bawat mamamayan. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa 7-point agenda ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., partikular sa pagpapatibay ng ugnayan ng komunidad at pagpapalakas ng kahandaan sa operasyon bilang suporta sa mapayapang pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing sibiko. Sa pamamagitan ng hakbangin ito, muling pinagtitibay ng PRO 4A ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng ligtas at mapayapang kapaligiran para sa lahat ng mamamayan. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Ito ng mga tauhan ng Warrant Section ng Batangas City Component City Police Station ang number 3 Regional Most Wanted Person sa Pro Calabarzon. Kinilala ang suspect na si Mike, 41 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3, Batangas City. Ayon sa pulisya, maayos na naitala ang operasyon gamit ang body-worn camera. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa temporary custodial facility ng Batangas City Police Station. Sa patuloy na pagpupunyagi ng Batangas City Police, muling pinatunayan ng kapulisan na walang makakatakas sa kamay ng batas. Patunay ng kanilang dedikasyon sa kapayapaan, hustisya at kaligtasan ng mamamayan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Samantala, sa mas pinaigting na paglaban sa ilegal na droga at kriminalidad ng PNP Mimaropa, mas pinatibay pa ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng Alerto Framework. Narito ang report ni Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile. Sa gitna ng patuloy na laban kontra kriminalidad, muling ipinamalas ng mga pulis ng Mimaropa ang kanilang pagkakaisa at dedikasyon sa serbisyo. Pinangunahan ni Police Brigadier General Juvencio S. Badwa Jr., Acting Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang command conference na ginanap sa RMFB Conference Room, Barangay Pinagsabangan 1, Nauhan, Oriental, Mindoro. Kasama sa pagtitipon sina Police Lieutenant Colonel Edwin F. Gutang, Acting Force Commander ng RMFB Mimaropa, ang mga battalion staff officers at iba pang personnel ng RMFB. Dumalo rin si Police Lieutenant Colonel Dominador D. Madrid III, Chief of Police ng Nauhan MPS, isang patunay ng matibay na ugnayan at pagtutulungan ng mga unit ng kapulisan sa rehiyon. Sa nasabing pagpupulong, iprinesenta ni Police Brigadier General Badwa ang kanyang strategic framework na tinawag na Alerto o Enhanced Anti-Criminality and Law Enforcement through Responsive and Transformative Organization. Sa ilalim ng Alerto framework, mas pinaigting ng Mimaropa ang kanilang mga hakbang laban sa kriminalidad. Mula sa mas mabilis na pagtugon, maayos na koordinasyon hanggang sa makabagong paraan ng pagresolba ng mga insidente. Ito ang magiging gabay sa pagpapatupad ng batas sa buong rehiyon, isang hakbang patungo sa mas responsableng, disiplinado at mapagkakatiwalaang kapulisan. Sa temang Through Adversity, We Rise, With Honor, We Prevail, ipinapakita ng Mimaropa na sa bawat hamon, mas tumatatag ang kanilang paninindigan para sa katahimikan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawile. Tunghayan naman natin ang balita mula sa mga bahagi ng Visayas. Mahigit 700,000 pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng Pavia Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakahuli sa suspect sa Pavia, Iloilo. Patrolwoman Ledelyn Bansagon, ibalita mo. Sa pamamagitan ng pinaigting na operasyon ng mga tauhan ng Pavia Municipal Police Station, isang matagumpay na buy-bust operation ang nagresulta sa pagkakahuli ng isang hinihinilaang tulak ng droga at pagkakakumpiska ng tinatayang 748,000 pesos na halaga ng iligal na droga sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo nito lamang ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Richfield S. Presquito, Officer in charge ng Pavia MPS, ang suspect na si alias Fred, 60 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Lihuan, Badyangan, ngunit pansamantalang naninirahan sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Sa isinagawang operasyon ng Pavia Municipal Police Station, nasamsam mula sa kanyang tinatayang 110 na gramo ng hinilaang shabu na may kabuuang halagang 748,000 pesos batay sa standard drug price. Batay sa investigasyon ng mga pulis, kinukuha umano ng suspect ng supply ng iligal na droga mula sa Iloilo City bago ito ipamahagi sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan, nakakulong na si alias Fred sa kustodiya ng Pavia MPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o
ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang sangkot sa naturang iligal na operasyon. Ang nasabing operasyon ay patunay sa patuloy na determinasyon ng mga otoridad na supuin ang pagkalat ng ipinagbabawal na gamot sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat Patrolwoman Bansagon. Hindi na nakapalagpa sa mga alagad ng batas ang tinaguriang top 8 regional most wanted person matapos maaresto sa bisa ng warrant of arrest na may kasong statutory rape at sexual assault sa Ormoc City. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Camberley Flores. Ng mga autoridad ang nakatalagang top 6 regional most wanted person na may kasong statutory rape and rape through sexual assault matapos mahuli sa barangay Lilwan, Ormoc City. Naaresto ang akusado bandang alas 12:32 ng hapon ng mga tauhan ng Ormoc City Mobile Force Company kasama ang Ormoc City Police Station 3, Regional Intelligence Unit 8, City Intelligence Team Ormoc, Ormoc City Intelligence Unit at 93rd Infantry Battalion Philippine Army sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape and rape through sexual assault na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Ormoc City Police Station 3 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang ating kapulisan sa pagsasagawa ng mga operasyon upang mahuli ang mga lumalabag sa batas, maihatid ang hustisya sa mga naging biktima at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Tinatayang mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa isang high-value individual na inulunsad ng operasyon ng mga otoridad sa Zamboanga del Norte. Patrolwoman Joyce Franco magbabalita. Ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit 9, Team Zamboanga del Norte, katuwang ang Liloy Municipal Police Station sa Purok 5, Barangay Fatima, Liloy, Zamboanga del Norte. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Mike, isang high-value individual, 36 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon, si Mike ay miyembro umano ng Mulok Group, isang grupong sangkot sa extortion, gun for hire, pagnanakaw, kidnapping at pagpapalaganap ng illegal na droga sa bayan ng Liloy at Salong. Nakumpiska sa suspect ang mga sumusunod, 4 na malaking heat-sealed na sachet na hininalang shabu na may timbang na humigit kumulang 50 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 340,000, isang brown-white stripe pouch na ginamit na lalagyan, isang driver's license at iba pang non-drug evidence. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay agad na dinala sa PNP Provincial Forensic Unit, Liloy Satellite Office para sa pagsusuri, habang ang suspect ay nasa kustodiya ng Liloy MPS para sa tamang disposisyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang kasapi ng grupo at mapigil ang operasyon ng sindikato sa rehiyon. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Franco. Arestado ang 3 individual sa kinasang joint bypass operation ng Police Regional Office 10 sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Riza Sahonya. Arestado ang 3 individual sa isinagawang joint bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Bukidnon PIDEA 10, Bukidnon 2nd PMFC, City Anti-Drugs Special Unit Team, katuwang ang mga operatiba ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon, nito lamang ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, Officer in charge ng Valencia City Police Station, ang mga drug suspect na si alias Jojo, 41 anyos, may asawa, alias Wako, 26 anyos,
isang electrician at alias Patrick, 31 anyos, walang trabaho, mga lalaki at mga kasama sa DI listed at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint by-bust operation ng mga operatiba bandang alas 11 ng gabi ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu at may standard drug price na 45,560 pesos, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang by-bust money. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sajonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sajonia. 2 drug suspect ang matagumpay na nahulog sa kamay ng batas matapos makumpiskahan ng mahigit 800,000 pisong halaga ng iligal na droga sa kinasang anti-illegal drug operation sa Sitio Tunga, Davao de Oro. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Berna May Lapus. 2 individual ang naaresto sa sinagawang anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Sitio Tunga, Barangay Magnaga, Pantukan, Davao de Oro. Ang operasyon ay matagumpay na naisagawa sa koordinasyon ng iba't ibang unit ng kapulisan sa pangunguna ng mga operatiba mula sa Regional Police Drug Enforcement Unit 11. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Boss, 35 anyos, kabilang sa listahan ng mga high-value individual, at alias Joy, 32 anyos, na kapwa residente ng Mabini, Davao de Oro. Sa isinagawang by-bust operation, nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayang 120 grams na hinihinalang shabu na may halagang 816,000 pesos, batay sa standard drug price. Na-recover din ang isang caliber 45 pistol, 2 bala, isang magazine, 2 improvised glass tutor na may residue, isang sling bag, coin purse, 2 cellphone, at isang Yamaha motorcycle at marked money na ginamit sa operasyon. Ang mga sospek ay kasalukuyang nakapiit at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pulisyal laban sa iligal na droga na naglalayong supuin ang kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa rehiyon, lalo na sa mga tinaguriang high-value target. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Berna May Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Lapus. Arestado ang isang negosyante matapos maaresto sa kinasang by-bust operation ng Coronadal PNP sa Barangay Santa Cruz, Coronadal City, South Cotabato. Patrolwoman Emilu Pedroso sa detalye. Sa isinagawang drug buy-bust operation ang isang negosyante bandang alas 7:01 ng gabi sa Purok Agan Homes, Barangay Santa Cruz sa lungsod ng Coronadal noong ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Peter L. Pinalgan Jr., Chief of Police ng Coronadal City Police Station, kinilala ang suspect sa alias Cody, 48 taong gulang na nagpapakilalang CEO ng Parcon Clinic and Hospital at residente ng nasabing lungsod. Nakuha mula sa suspect ang isang maliit na plastic sachet na nakasil gamit ang init na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.5 grams at nagkakalaga sa standard drug price na 500 peso at isang 500 peso na perang papel na may serial number AV1435324 bilang marked money. Ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nakatakdang isampa laban sa sospek. Patuloy na pinaiigting ng Coronadal City PNP katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno ang kampanya laban sa iligal na droga at iba pang uri ng krimen upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan tungo sa mas ligtas at drug-free na rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emilu Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Arestado ng motoridad ang isang high-value individual matapos makumpiskahan ng hininalang shabu sa kinasang bypass operation sa Barangay Bonbon, Butuan City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman K. Francisco. Arestado ng mga operatiba ang isang kilalang drug personality na tinagurang Battery Everyday matapos mahuli sa isinagawang bypass operation sa Purok 2B, Barangay Bonbon, Butuan City nito lang Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Battery Everyday, 28 taong gulang, binata, isang construction worker at residente ng Purok 2, Kamote, Barangay Maon, Butuan City. Nasamsam mula sa kanya ang isang sachet na hinihinalang shabu at 3 sachet na bypass item na may kabuang bigat na 35 na gramo at tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 238,000 pesos kasama ang 48,000 pesos na bypass money. Ayon sa mga operatiba ay matagal na nilang minamanmanan ang suspect na kabilang umano sa high-valued individual drug personalities sa lungsod. Nahuli ito matapos mabentahan ng illegal na droga ang isang poster buyer na pulis. Naging matagumpay ang operasyon sa pangunguna ni Police Lieutenant Militia P. Kulam sa ilalim ng supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Brian E. Riponte, hepe ng SOU 13 PNP DEG. Katuwang ang mga operatiba ng PNP DEG SOU 13 at BCPS 3. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng PNP DEG ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman K. Francisco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. At para sa ating huling balita, wala nang buhay ang isang babae matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Rahabuayan, Maguindanao del Sur. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga salarin sa nangyaring insidente. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Chris Algabre. Patay ang isang babae matapos pagbabarilin ng riding in tandem suspect sa barangay Sapakan, Rahabuayan, Maguindanao del Sur noong ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Joel Librilla, Chief of Police ng Rahabuayan Municipal Police Station, ang biktima na si Gianni Mantikaya na residente ng barangay Damatulan na Balawag SJ Barm. Ayon sa ulat ng otoridad, nakasakay umano ang biktima sa isang Honda XRM 110 na payong-payong kasama ang asawa at anak nito nang biglang dumating ang mga sospek at pinagbabaril ang mga ito. Maswerte namang nakaligtas ang mag-ama ng biktima matapos pumalya ang ginamit na baril ng mga sospek. Agad namang dumating ang Suko team upang imbestigahan ang naturang insidente. Patuloy nang gumagawa ng malalimang investigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang salarin at matukoy ang motibo sa naturang pamamaril. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Chris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 73 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.